Maaaring lumaki tayo na naniniwala sa mga pamahiin. Halimbawa, kapag sumasapit ang Holy Week, marami tayong iba't ibang pamahiin na pinaniniwalaan. Marami sa atin na sinusunod pa rin ang mga pamamaraan na namana natin mula pa sa mga ninuno. Dapat nga ba tayong maniwala sa mga pamahiin na ito? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pamahiin? Maraming pinaniniwalaan at sinusunod ng mga tradisyon at pamahiin ng mga tao, lalo na kapag Holy Week. Halimbawa, hindi daw dapat na masugatan sa buong linggo ng Holy Week dahil matagal daw itong maghilom dahil patay ang Panginoong Hesukristo. Bawal din daw magingay, magpukpok o magpatugtog dahil patay daw ang Diyos at maaaring magambala ang masasamang espiritu. Bawal din magwalis at maraming bawal kainin lalo na ang mga karne. Bawal lumabas ng bahay dahil prone sa disgrasya. Bawal din daw maligo after 3 p.m. dahil kung gagawin mo ito ay mamalasin ka. Maraming tao din ang naniniwala na mas makapangyarihan ang mga albularyo tuwing Semana Santa. Kaya magandang panahon daw ito na ipadala sa kanila ang iyong mahahalagang anting-anting para mas mapalakas pa ito. Pinaniniwalaan din na mas malalakas ang puwersa ng mahika kapag mahal na araw. Nandyan ang kasabihan na naglalabasan ng mga maligno, engkanto at iba pa. Dapat nga ba natin itong paniwalaan? Totoo ba na wala namang mawawala kung ito ay ating susundin? Mga kapatid, hindi natin ito dapat paniwalaan, lalo na kung isa kang Kristiyano at Biblia ang iyong pinaniniwalaan. Sa napakaraming mga pamahiin na ito tuwing Semana Santa, ni isa dito ay walang katotohanan at walang sinasabi ang Biblia. Huwag tayong maniniwala sa mga gawa ng tao. Ang dapat paniwalaan ay ang aral na mula sa banal na kasulatan o Biblia. Tandaan ninyo si Satanas ay dakilang sinungaling at gagawin niya ang lahat para makapanlinlang ng tao. Binubulag niya ang hindi mananampalataya sa katotohanan at ganito magtrabaho si Satanas. Hindi totoo na walang mawawala sa inyo kapag sinunod ninyo ang alinman sa pamahiin na ito. Inaakala ng mga tao na ito ay harmless, pero ito ang magiging dahilan upang masira ang pananampalataya ninyo sa Diyos. Malaki ang mawawala at iyon ang pinakamalaking bagay. Iyon ay ang faith natin kay God. Imbis na maniwala ka sa Diyos at sa kanyang mga salita, mas naniniwala ka at nagtitiwala sa mga pamahiin. Malinaw ang sabi ng Diyos sa Mark chapter 7 verse 8-9, sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Nagbabala ang Diyos sa mga bagay na ito at ang sino mang naniniwala sa mga pamahiin at iba pang mga mahika ay karumal-dumal sa Panginoon at kinasusuklaman niya. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 10-12, huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanguhula o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu, mahiko o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Dapat ninyong malaman, ang mga superstitious belief na ito ay walang silbi at tradisyon lamang ng mga tao at isang maling mga paniniwala. Huwag hayaan ang mga tradisyon at pilosopiya ng tao ang maging dahilan para maligaw ang ating tunay na pananampalataya sa Diyos. Hindi natin dapat na paniwalaan ang mga pamahiin sa mahal na araw na ang Diyos din daw ay patay kaya't mas malakas ang puwersa ng masasama. Ito ay napakadelikadong paniniwala dahil ang Diyos natin ay buhay at hindi mahina tulad ng pinaniniwalaang ito. Higit na malakas ang ating Diyos sa anumang masasamang mga espiritu. Oo, sa paniniwalang Kristiyano, minsan lang namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus kung saan ang kanyang sakripisyo ay isang beses na kabayaran para sa lahat ng kasalanan, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay at umakyat sa langit at hindi na muling mamamatay pa. Mga kapatid, sa lahat ng mga nasabing pamahiin na ito, mapapansin natin na ito ay nagbibigay ng takot at si Satanas ang salarin sa mga ito. Alam naman natin na ang ating Diyos ay hindi gumagawa ng pagkatakot. Sabi nga sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan. Dito pa lamang ay makikita natin ng mga pamahiin na ito ay lumilikha ng takot at tunay na hindi ito mula sa Diyos. Kailangan natin ang gabay ng salita ng Diyos para hindi tayo malinlang ng mga pamahiin at tradisyong ito. Hindi tao ang dapat paniwalaan kundi ang aral lamang mula sa banal na kasulatan. Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15-17, mula pa sa pagkabata
Alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.